Okay, magandang gabi sa ating lahat. Ayan nga po, tayo po sama-sama. Inaanyaan ko ang bawat isa na tumayo at tayo po sama-sama magpuri. Sabay-sabay po tayo umawit. Ating opening song, Sanctuary. Sige. Sanctuary, you and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, we pray. Sanctuary, pure and holy, and true. Let us pray. I'll be a living sanctuary, Lord. Sanctuary, Lord. Sanctuary, Lord. At pinalangin, Panginoon Lord, pinupuli namin, pinapasalamatan sa gabi nito, Panginoon Lord, na kami nagsama-sama narito, Panginoon Lord, na patuloy na magpupuri sa iyo, Panginoon, sasamba sa iyo, Panginoon Lord, makikinig ng iyong salita, Panginoon Lord. Panginoon Lord, ialangin po namin na kami pa po hindi pa po nakakapunta sa iyong bahay sambahan na patuloy na pag-ingatan po sila, ipaalala po sa kanila na ito pong araw na ito ay araw ng panalangin para sa inyo, Panginoon Lord. Ito po ang sa dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon at patuloy ang nagpulong sa ating Panginoon. Hindi po natin po ulit. My Savior, Redeemer, the deliverer of my life, Almighty, forever. I will never be the same as you. Father everlasting, to the Lord with Father's only Son. My Savior, Redeemer, the deliverer of my life, Almighty, forever. I will never be the same as you. From everlasting to the rising, God's only Son. Everybody sing it. My Savior, Redeemer, the deliverer of my life, Almighty, forever. I will never be the same as you. From everlasting to the rising, God is always Son. Everybody, give me this. To
God is all inside. One more time, from the everlasting to the very end. God is all inside. You live in time. You rose again on high. You will bring to live. You will not to live. You died. You rose again on high. You will bring to live. You will not to live. Hallelujah! Sa lubuhay sa ating Panginoon, patuloy po tayong umawit. Awitin po natin, beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior, thou righteous holy and righteous, blessed we be. Jesus, your beautiful Savior, I know that yes, He said, Lamb of God, holy and righteous, blessed be
Now we'll sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Why don't you say, Jesus, I love you? Jesus, I love you. Everybody sing, come on. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing one more time. And I will sing forever. Jesus, I love you. Come on, everybody sing Jesus, I love you. Jesus, I love you, Lord. Jesus, Jesus, your name, may my love every move. Jesus, kaya talagang naman po napakasarap po magpuri sa ating Panginoon at tayo po itatawa sa ating announcement. Ayan, IFM San Isidro po. Every Sunday po ito at 2 p.m. At supportahan po natin ang ating gawain doon. And sa darating na midweek service, March 13 po, speaker po natin is Sir Leonie Santos, worship leader Jasmine Barbon, testimony Patricia Laportesa, at Asher Susan Basar. Sa darating po ng Sunday service, March 9, ang speaker po natin ating Pastor Manny Castro, worship leader Cristina Barsa, tithes and offering encouragement, Brother Reina Rosada, Asher, Brother Boy, Adriana Flowers, sponsor of Jacinto family. Ayan, ito po ang ating Aita Community Mission. Every Saturday po ito at 8 a.m. Supportahan po natin ating gawain doon sa mission po sa Aita. Nanya ko po na lahat na everybody po na welcome po na sumama din. Kaya po ang ating passion for God, compassion for people. Ito po yung 33rd General 33rd pala. 33rd General Conference. Ito po yung gaganapin sa March 12 hanggang next week na po ito guys. Ayan po. Tapos ito po okay, magkasunod po ito. March 16, National Anniversary po ito. Magkaiba po sila ng venue po. Ito po sa San Jose del Monte City Sports Complex. Yung isa po na conference sa INM Cathedral, Santa Maria Blanca. Okay, ito po sa YMO. Ano po ito? National Conference po. Anchor National YMO Conference sa May 24
Saturday po ito, RM Ministries Cathedral. Meron po itong registration na 500 pesos per head with lunch. Online registration po ito. And po, tayo po yung dadako sa ating testimony na dadalhin po ni Christy Thomas. Magandang gabi po sa ating pong lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa provision niya po sa family namin, sa pag-provide niya po ng mga needs ng medication po sa biyanan ko po sa nanay ni Jones. Dahil nag-bleeding po kasi siya ng nakaraang week, so niras pa and binayopsy, na-admit po sa hospital. Sa tingin ko parang same case po ng kay Pastora, kailangan pong i-biopsy para malaman kung ano po yung condition niya. Salamat po dahil na-provide po yung mga pangangailangan, and salamat din sa blessings din sa buhay namin dahil nagagamit kami para makatulong dun sa mga pamilya po namin na nangangailangan. And sama na lang din po natin sa prayer na patuloy po yung kalakasan ng nanay niya and maging okay po yung resulta ng lahat po ng kanyang lab. And yung sa health po niya ay maging maayos po ang lahat ng pagtagumpayan po yung mga nararanasan niya po sa kanyang kalusugan. Kasi pag may sakit po, lalo pag matanda, hindi lang yung physical na nanghihina, pati yung sa yung mga nararamdaman, ganyan po, yung kalakasan po is pakisama po siya sa prayer. And patuloy po na masustain yung lahat po ng mga pangangailangan po sa kanya pong gamutan dahil malayo po yung hospital doon po sa kanilang lugar. Binabiyahe pa po siya sa kanyang pag-check up. At yung mga nag-aalaga po sa kanya doon is bigyan din ng kalakasan sa pag-aalaga po sa kanyang nanay. Yun po, maraming salamat po sa Diyos po ang papuri. Salamat sa testimony ni Christita. Ako rin na yung nagpapasalamat sa ating Panginoon sa kabutihan niya sa aming buhay and also sa family ko and sa mother ko po ang nakarating na po sa US. Ngayon po na ayos. Ngayon po yung president po ayun na. Oo nga, makakasama na sila doon. Kaya nga po, yun nga po, inahaya ko nga po si Pastor na nakaraan para sa sumang. Sumakto naman po na nasa sila Pastor. Ayun po, yung praise God po sa kabutihan niya sa amin. Hindi nahirapan si Mama na makapunta ng US kasi nung in-interview po siya, yung mga kasama niya po na iba po na nalulungkot siya kasi pinapabalik or hindi na pero kapares din siya na rin, tawag na. Ayun, petition din. So, ayun po, praise God po, salamat po sa prayer. Tayo po ngayon po, nadako sa ating God's message na dadalhin po ng ating Pastora Mayla. Okay, magandang gabi po. God is good. And all the time, parang kakaunti po tayo ngayon. Wala si Ate Susan. At saka si Ate Jean. Yung birthday celebrant natin. Wala. Tumakas sa Ate Joke. Okay, magandang gabi po sa inyong pong lahat. Ngayon pong gabi, ako po yung natasan na ating program head na makapag-speak po. Actually, dapat to Webes. Ngunit, datapwat, subalit, kami po ay nasa SM at nag-judge po ng mga senior, mga sa amateur po, yung The Boys Senior Singing Contest. Nako, sa SM po, ang gagaling ng mga singer, Sabi ko, pwede pa pala yung gano'n, kahit 70 plus na, tataas pa rin ang boses, ang galing. Ang galing po nila. Praise God! Nagpapasalamat po ako din sa Panginoon bago po ako mag-share ng gospel.
ng Word of God ngayon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa lahat ng na-experience ko mula noong mga nakaraang araw. Parang sunod-sunod, from Pastor Manny na nagkasakit, na ospital, hanggang sa kinagat ng pusa. Ay, hindi pala. Na ospital si Pastor, tapos ako na ospital din, nag-bleed po ako. And then, mga ilang araw ang pagitan, kinagat naman siya ng pusa. At medyo nag-isip kami dahil na-delay naman siya ng kanyang, yung kanyang injection. Kasi baka mag-meow-meow na raw siya, Kanya nagpa-inject kami agad-agad, Tapos, umuwi tayo ng Pampanga, Halos sunod-sunod, pati gastos, sunod-sunod din po. Pero I thank the Lord for everything He has done with me, at saka po sa akin pong asawa. And even my family, kagabi po, kasama ko po yung anak ni Kuya Jun, si Luis, Kuya Jan. Dapper cards na kami ni Luis, sinatidad sundo ako. Sinamahan ko siya dahil ang bigas po ay nag-order po kami, si Mother yung nakakaalam kung saan kukunin ang mas murang bigas. At salamat sa Panginoon because yung bigas po na yan ay magiging waiting po para sa tinatawag ninyong profit, ng simbahan. And even the kape, ay yun. Kasi business-minded din si Kuya Luis, And yun, nakapunta din siya dito sa pastoral. And si Kuya June, from time to time, salamat din sa kanya pong buhay. Hindi lamang po siya nagiging pagpapala sa ating pong iglesia, sa worker, even yung kanila pong pangangamusta. Salamat. Kanina po si Attorney Lea, tinawagan ako. Siya pala yung nagre-ring kasi yung dahil busy ako, dahil may tinuturuan ako sina Brian, mga bagong empleyado ng PPLO. Kipagkwentuhan ako maya-maya, tsaka si Sir Louie. Maya-maya, nagko-call pala si Ate Lea, nakakamusta. Salamat sa mga tao po na lagi pong naandyan to encourage. Pastora, we will pray for you, And even the Masakat family, thank you so much for your, yung lagi po ninyong dyan, yung tulong. Tapos si Ate Lea din, and even si Jewel, kahit po hindi natin siya nakikita dito, sabi ko, Jewel, mag-anniversary na. Kasi anniversary, last anniversary, kasama namin si Jewel. Sabi ko, anak, kailan ka namin makikita ng ninong mo. Ninang, lagi po kami nagpe-pray po sa inyo. Salamat po sa inyo. Nagiging kalakasan po namin ang pangangamusta po ninyo. Ang prayer po ninyo ay kalakasan po na. Even John, akala ko kasi si John sabi niya lalabas daw Hindi ko alam kung lalabas so ihahatid si mama mo. Nasa naman kami, nasa hospital. Sabi ko sayang, hindi namin nakita si mama niya. Anyway, salamat din. Salamat po sa mga hindi ko nababanggitin yung mga pangalan, yung mga nangangamusta, nag-PPM, Actually, dapat Monday po ako naka-schedule, pero sabi ko may pastor, pwede pa Monday? Para kasi, di ba 10 yung Monday, sina pastor para 11, ay aalis na. Tama ba, pastor? 11, naalis na kayo, So, from 11 to 13, ang sabi ni Doktora ay hindi pa agad-agad kang i-admit ng Monday, then 11 for yung mga procedure kung anong gagawin. And then maybe 2 to 3 days mako-confine doon sa hospital. At kanina, salamat din sa mga bossing ko ngayon sa MPDO. Napakababait po ng mga kasama ko po sa munisipyo ngayon, sa departamento ko. Naunawaan po nila yung kalagayan ko, even the HR, tinutulungan din po ako na na maiayos kasi syempre bago ka mag-leave, kailangan magpaalam ka ng mas maaga. Kaya purihin po ang Panginoon sa aking pong buhay, even my family po ni Pastor, na lagi po naandyan din, nakasupport po sa amin. Pag umuwi naman kami ng Pampanga, ganun din. Lagi po silang naandyan. Even my family,
are always, mga kapatid ko po at magulang. Salamat po. Una sa Panginoon at sa lahat po ng mga taong nagiging kalakasan po namin ni Pastor. Amen. Amen. Sige po, tayo po'y mag-aaral ng salita po ng Panginoon. Ito po ay ibinigay na ating Panginoon na pag-aralan po natin ngayong gabi sa unang Thessalonians chapter 5 verse 18. Ito pong buwan ngayon ay March. Ang March po ay Women's Month. This March, sabi nga po, Women's History Month. Pero sige po, tingnan po natin sa Thessalonians. Connected po ito sa ating pong pag-aaralan kasi meron pong isang babae sa Biblia na napakaganda po ng kanya attitude when it comes to gratitude. Sabi po sa 1 Thessalonians, tayo ay tumayo bilang paggalang sa salita po ng Panginoon. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 sa NIV, give thanks in all circumstances, for this in God's will for you in Christ Jesus. Tayo po yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabi pong ito. Papasalamat po ako sa kabutihan, katapatan niyo po sa mga Lord sa iyong salita ngayong gabi na magpapaalala po sa amin at magtuturo po sa amin bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya. Itago niyo po ako sa iyong likuran, di po aking kahinaan na makita, kundi ikaw lang, O Jesus, ang makita sa aking pong buhay, Panginoon, at patuloy na ikaw ang mangusap sa gabi po ito. Salamat po sa iyong papuri at mataas sa pagwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo po makakaupo. Pinamagatan ko po itong attitude of gratitude. Ano po ba ibig sabihin na attitude of gratitude sa mga teacher? Attitude of gratitude. Ate Tess, ano yun po? Okay, mapagpasalamat. Attitude. Ngayon po, attitude of gratitude. Ngayon po buwan ng Marso ay Women's History Month. So, ibig sabihin, Women's Month po ngayon. Kaya, sineselebrate nung Wednesday kahapon, naka-violet kami. Parang yun yung kulay ng nila eh. So, lahat ng government, naka-violet. Kailangan. Itong buwan ng Marso, pagdating ng Wednesday, naka-violet po kami. Kasi parang inaano po natin ang mga kababaihan sa buong mundo. Kaya tinawag po, dineclare po itong Women's History Month o itong buwan ng Marso ay Women's Month. Sapagkat ngayon ay Women's Month, isa sa mga example sa Biblia ng isang babaeng nagagalang Hannah. Tinignan ko po yung spelling ng Hannah, H-A-N-N-A-H, ay may ugaling mapagpasalamat sa Diyos. Ano nga po ba ang kwento sa buhay po ni Hannah? Sa unang Samuel, chapter 1, verse 2, talon po muna tayo, tsaka sa chapter 2, verse 21, ang kwento po ni Hannah ay matatagpuan dito po. Siya po ay naging ina ni Samuel. Sino po nakakilala kay Samuel? Mga teacher. Po. Na propeta, na siya'y nagpahid sa unang hari. At sino po yung unang hari? Na Israel. Si Saul. At siya yung pinakadakilang hari ng Israel. At sino po si Saul? Sino si Saul? Po? Sino si Saul? Siya yung pinakadakilang hari, po. At ito ay si Haring, David, po. Tingnan po natin yung picture, po, dito. Yan. Si Hannah po, siya po ay nanalangin. Buong pait na lumuluha si Hannah at taimtim na nanalangin kay Yahweh. Sa unang Samuel 1:10, humingi siya sa Diyos sa isang anak na lalaki na ipinangako niya ihahandog niya sa Diyos. Kinahabagan siya ng Diyos at biniyayaan ng isang anak na lalaki at pinangalanan niyang Samuel. Gayon na lamang ang pagpupuri at pagpapasalamat ni Hannah sa Diyos dahil sa kanyang kaloob. Alam niyo po ba na si Hannah ay nahirapan din po magkaanak po that time dun po sa kwento sa Biblia. Pero siya po ay kinahabagan ng Diyos at binayaan ng isang anak
na nagngangalang Samuel. At ang kanya pong pangako ay iyahandog po niya ito sa ating pong Panginoon. Kaya naman po, siya po ay nagkaroon ng isang cute na baby, isang lalaki. Ano po, anak na lalaki. Ito po ay kanyang inialay sa Panginoon. At ano po sabi sa Ephesians 5:20? Siya po ay laging nagpapasalamat, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Amen. Siya po ay isang babaeng mapagpasalamat. Ano mo? An attitude of gratitude. What is the meaning of this? Naano ko sa tawag dito yung sa bubble gum. What is the meaning of this? Kaya ginaganyan niya. Parang di ba yung teacher? Tapos sabi ko, lagay ko nga ito. Kasi nakakatuwa, no? An attitude of gratitude means making the conscious habit of expressing appreciation on a regular basis for big and small things alike. Ano po ibig sabihin, no? Lagi po siyang very expressive po siya, appreciative. Maliit man o malaking bagay, kanya po itong pinagpapasalamat. Pero sa ating pong spiritual, ang meaning po nito, giving thanks throughout the day is simply a way to show how grateful we are for who He is. Regularly giving thanks to God not only help us fully realize how He's working in our lives, it gives us a new perspective, our mind is renewed, our attitude is improved, and we are filled with joy. Sa Psalm 16 verse 11 po, pwede po natin yung basahin. Ano po ibig sabihin nito? Lagi po mapagpasalamat, grateful sa ating pong Panginoon. Lagi, regularly giving thanks, araw-araw. Tayo po dapat daw ay mapagpasalamat. Ipagpapasalamat lang po ba natin kapag maganda po ang sitwasyon ng ating pong buhay? Kapag po ba malakas tayo? Ipagpapasalamat po ba natin pagka okay lang ang paligid, ang mga tao? Sa kapaligiran po natin? Yung mga tao po na pwedeng encourager, discourager, positive, negative, lahat po yan kailangan natin ipagpasalamat. Not only help us fully realize how He's working on our lives. Ibig sabihin, makikita natin na doon gumagawa ang ating pong Panginoon. And it gives us new perspective. Diba? Binibigyan tayo ng kakaibang pananaw na kung saan nire-renewed po ng Diyos ang ating kaisipan. Our attitude is improved, and we are filled with joy. Ang Panginoon po kasi talaga nagbabago po ng attitude po natin. Amen po ba? Gratitude is the best attitude. Sabihin niyo nga po, 1, 2, 3, go. Attitude is the best gratitude. Malakas po, 1, 2, 3. Gratitude is the best attitude. Ayan, gratitude is the best attitude. Ang isang taong mapagpasalamat sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay ay isang mabuting pag-uugali at kalugod-lugod sa ating pong Panginoon. Alam niyo po, ngayon ko na-realize, so, syempre, this past few days, sobrang sabay-sabay, Pero, pinakita pa rin ng Panginoon na kailangan mapagpasalamat ka sa lahat, na nangyayari. Kasi minsan, iisip ko, Lord, hinahingi. Post na konti, Lord, please, para makahinga-hinga kami. But then, nakikita ko na, sige anak, naandito lang ako. And nakikita ko rin kung paano yung mga tao nagre-respond sa paligid mo, Kaya nagpapasalamat ako talaga sa Panginoon na talagang laging mabuti ang Diyos sa bawat araw po na ating buhay. Sabi dito, develop an attitude of gratitude
and give thanks for everything that happens to you, knowing that every step forward is a step toward achieving something bigger and better than your current situation. Ano po ibig sabihin po nito? Sabi daw po, kailangan i-develop natin yung attitude of gratitude at lagi po tayo magpasalamat sa lahat ng mga nangyayari po sa ating pong buhay. Yan din po yung tinuro sa akin ng Panginoon. Kaya akin pong ibinabahagi po sa inyo. That every step forward is a step toward achieving something. Ako naman po, naniniwala ako kapag po dumadanas ako ng mga struggles and obstacles, it turns to a blessing. And I know that God is always in control. Naniniwala po ako doon kasi proven ko na po yan. Tested ko na. From abroad to Philippines, nakikita ko po talaga na po kung gaano po kabuti ang Diyos sa aking buhay. Ano-ano nga po ba? Yan. Ang dapat mong ipagpasalamat sa Diyos. Tatlong bagay lang po. At dito naman, hindi naman ako maghahaba. Ang gusto ko lang po, yung mga key points, matandaan po natin. Para kung dumanas man po tayo ng mga struggle, ito po dapat yung lagi natin isipin, pagpasalamat ko pa rin sa Panginoon kahit ganito yung nangyayari sa buhay ko. 3 reasons to be thankful. First, be thankful for all the resources God has given us. Creative minds, the ability to choose, and act decisively, limitless knowledge to be discovered, the ability to grow and expand our horizons in art, music, literature, humor, and beauty. He shows his care and hears and has given us His word to show us how to live joyfully. Ano po? Dapat pala, lagi tayo talagang mapagpasalamat. Unang-una sa mga resources pa lang na meron po tayo. Amen? Amen. Kami po, sa totoo lang nung Monday po, galing pa kami natatawa nga ako, Lord, thank you Lord talaga. Galing kami ospital, di ba? Magkano po yung sakiran? Sabi ko, tapos nag-ano po kami dahil remittances and we have to give our 10% of our tithes. Pero it returns agad. Bumalik ka agad. Binigay ni Lord. Ano po? Dahil alam niya talaga yung pangangailangan. Binigyan po kami dun sa, ano nga yung pa? WW. Medical assistance ng mga worker. So yung aking tithes and yung aking binayad dun sa yung tithes namin ni Pastor, tsaka po yung aming gastos sa clearance, 2.5 po yun. Binalik naman din po ng Panginoon. Napakabuti talaga ni Diyos. Kaya sabi ko, galing talaga ni Lord, no? Pag may lumalabas, agad namang naibabalik. Kasi alam niya talaga na kailangan namin. So, yun po, no po. Kailangan maging mapagpasalamat tayo sa lahat ng resources. Ano pa? Sa tamang direksyon na ibinibigay ng Panginoon sa iyong buhay. Karunungan, kaalaman, kalakasan, tumutulong, nagiging encouragement, nagpapalakas sa iyo, at higit sa lahat, sa pamilya mo at mga mahal sa buhay mo na palaging andyan. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Ako naniniwala po ako dyan kasi alam niyo po, kami pong mga worker, lagi naman din nasasabi ni Pastor, hindi po kami sa lahat ng oras ay malakas. Kaya nga, natutuwa naman ako kayo dyan. Talaga namang, Pastora, kamusta po kayo? Talaga nag-chat siya, no po. Sabi ko na, katuwa, salamat sa inyong pangangamusta. At yan ay nagiging kalakasan po namin. And nakikita mo yung response ng tao po. And even si Pastor ay nagkasakit, nakita ko rin kung paano po mag-response yung mga tao. Ano po. And yung concern, yung love and concern, ramdam po namin yan. Laging maging mapagpasalamat. Ano po. Kaya nga, anumang sitwasyon, kasi hindi lang naman pag magandang sitwasyon, pag maganda lang po ba sitwasyon, tayo dapat magpasalamat. Pag marami kang pera, ano po, kapag ang sarap ng kinakain mo, wow, ang sarap ng kinakain na, nakakain tayo sa
Sino po nakain dito sa Vikings? Ako parang ilang beses na ba tayo nakaan para isa, dalawa, na isasama ng kami? Dalawa. Ano pa? Nakakabili ng mga magagandang cellphone, mga gadget, ano po. Nagagawa mo yung gusto mo, nakakapag-travel ka. Yun lang pa yung dapat mo ipagpasalamat. Paano kung talagang tipong walang-wala, kahit gusto mo, wala ka namang pang-travel, ipagpasalamat mo pa rin. In any circumstances, in any situation, may sakit, alakas ka, may trabaho, wala, salamat sa Diyos. Ano? Kahit po noon ako yung nawala ng trabaho, noong time po na, di ba nag-abroad ako, tapos syempre nasanay po ako na kumikita sa ibang bansa, iba po ang kitaan sa ibang bansa, dito po sa Pilipinas. Tapos nawalan ako ng trabaho. Talagang malaking adjustment. Pero talagang tinuturo ni God, kailangan maging mapagpasalamat in any circumstances, in any situation of our lives. Second reason to be thankful is the providence of God over and beyond all things that happen. God is at work. Sabi nga po natin, God is at work. Kumikilos po ang Panginoon. Ako naniniwala po ako dyan that God is at work, guiding, directing, and bringing about His purposes. And everything in our lives has a purpose. May purpose po yan. Meron po yung dahilan. Amen? And even the Aita mission. Even the San Isidro mission. Bakit nga po ba binigay ng Panginoon sa akin, Lord, as a CEN? Salamat. This position, And yung provision, salamat po. Dahil nagpapatuloy ang mission, ang Aita mission. And this coming Saturday, Brother Jerome, makakasama na po natin si Kuya Jerome. And I hope na tuloy na. And nagpapasalamat ako dahil nagko-continue. Kahit po minsan wala kami ni Pastor, kino-continue po. Sapagkat ito po ay mission ng Montalban. Kaya in everything, give thanks po. Kung binigyan po tayo ng mission ng Panginoon, pasalamat po tayo. Huwag po tayo magreklamo. Huwag po natin sabihin na, ang hirap. God is at work. And guiding, directing. Ako nakita ko kasi from zero to meron. And the CE department, meron na po itong savings. Ako dun po ako na-amaze yung mga ganun pong pangyayari from zero to meron. Nagkaroon ng savings po ang CE department. Merong bank account ang CE department. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa ganun pong sitwasyon. Even napakahirap nga, pero sa paningin mo napakahirap, parang imposible. Pero God is at work, guiding, directing, and bringing about His purpose. Like Hope. Ano po sinabi ni Hope? He learned one thing, the purpose of God would not be thwarted or frustrated. If we accept that we'll always be able to give thanks. Hindi siya nakaka-frustrate. Oo, minsan dumadaan tayo sa discouragement, disappointment, Pero yung purpose pala ng Panginoon, hindi siya nakaka-frustrate. Ako naniniwala po ako doon, sa akin pong hindi po ako, I need to be strong because of the Lord. Nagiging matapang po ako because of the Lord. In all situation of my life, nagiging strong po ako dahil sa Panginoon. Because yung frustration, there are times, yes, minsan nagkakaroon ka ng anxiety, but then you stand and nagpapatuloy. Hindi po bumabagsak ng tuluyan kasi doon po yung nakakalungkot, yung nawawala po talaga sa ating Panginoon. If we accept that we'll always be able to give thanks, pagka lagi po tayong ina-accept po natin lahat, maganda man, pangit man,
Disappointed man, nakaka-disappoint, nakaka-discourage, give thanks to the Lord. Always give thanks to the Lord. Minsan, nakakapagpasalamat lamang ang tao kapag maganda ang mga nangyayari sa kanyang buhay. Ngunit sa kabiguan, kasalatan, kalungkutan, paghihilagpis, maging mapagpasalamat pa rin po tayo sa ating Diyos. At sa mga provision na ginagawa at gagawin pa niya, kahit hindi mo pa nakikita. Ako, sabi ko nga, Lord, bahala ka na. Pag na-admit po ako sa Pasig General Hospital, ay wala naman po kaming hawak na malaking pera ng gusto. But I know and I believe that God will provide. Bahala na si Diyos, ang Diyos. Bahala na si Lord sa lahat po. At sa mga provision na ginagawa po niya at gagawin po niya. Because we cannot, hindi po tayo pwede mag-expect sa tao Mabibigo ka lang, masasaktan ka lang. Pero sa Diyos, hindi po tayo masasaktan. Amen po ba? Amen. The third reason for giving, ito po yung last, for giving God thanks is that we're commanded to be thankful. Kinukuman tayo na maging mapagpasalamat for our welfare. We told over and over to give thanks. Sabi ni Paul, to be joyful and pray continually. We are to give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Diba sabi po dun sa ating pong binasa kanina na verse, ano pong sabi doon sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Alam niyo po, natuwa po ako dun sa katabi kong si Brian, tsaka si Philip. Dabarkads ko na yun kasi mga bago po sa PPL. Sabi ko, Kuya Brian, pagka kasi magkakatabi, lagi silang matanong when it comes sa computer, nagpapaturo, even Richie, si Kuya Richie sa sanitary. Pero doon si Brian at saka si Philip, taga-BPLO yan. Po. Mga youth to. Ngayon, may sila magtanong, ay ganito, paano po? Tapos yun, sabi ko nga, baka itong 17, hindi niya na ako makikita muna. Sabi ko sa kanila. Tapos sabi niya, bakit po? Naku, wala na po kami matatanungan. Sabi niya. Tapos nakakatuwa yung mga bata na to, na although wala siguro wala pang 1 week, magkakaano kami, kasabay ko sila kumain. Tapos pag bibili kami ng ulam, tsaka kanin, minsan may baon akong kanin, ulam na lang, wala akong baon, sabay sila sa akin. Sabi niya, Mamayla, sabayan ka namin. So, tapos kanina si Richie, kasabay ko naman umuwi sa MH Del Pilar, naglalakad po. Kasi pag Webes, hindi na po ako nakakaluto. Kami ni Pastor. So, bibili ako ng lutong ulam na lang sa MH Del Pilar. May bitbit ako. Buhat-buhat ni Kuya Richie. Natutuwa ko sa kanila because they are not Christian. Pero naramdaman po yung, niyo po yung, Mamayla, kailangan pagbalik mo malakas ka. Kailangan Mamayla, okay ka na. Kaya mo yan. Natuwa ako sa kanila. And naramdaman ko na kahit sabi ko, kahit hindi ko pa ito masyado makilala itong mga batang to, but they always encourage. And it gives uplift my spirit. Parang nag-uplift doon sa spirit ko. Yes, sabi ko gano'n. Oo naman, kaya ko sapagkat kasama ko ang Panginoon. Nakatuwa itong mga batang ito. Ganyan, siguro mga lang sila, mga 27, si Philip 26, kakagraduate na. Actually, OJT namin yung sa ICPO. Tapos naging empleyado sa BPLO. Kaya kilala po niya ako. Kasi ako po yung naghahawak ng kanyang time card before. Kaya nagulat din siya. Sabi niya, Mamay naman na, dito ka na sa BPLO. Wala ka na sa ICPO. So yun. Salamat sa Panginoon sa mga taong ginagamit niya to be parang encourager. And sabi ko, salamat sa Panginoon. Lahat ng ito ay may purpose, may dahilan. So ano po yung una? Kailangan, yung unang reason to be thankful,
kailangan lagi po tayo, yung lahat ng meron po tayo sa buhay po natin, resources, God given us, kailangan mapagpasalamat po tayo. Balikan lang po natin yan, ano po. Ikalawa po, to be thankful yung providence, tsaka po yung mga nangyayari over and beyond all things that happen. Ano po? Kasi alam naman natin God is at work. Ano po? At yung ikatlo, ay the third reason for giving thanks is that we were commanded to be thankful. Alam niyo po ba na tayo po ay kinukuman ni God na kailangan maging mapagpasalamat. So, for this is God's will for us. Ano po? Amen po ba? Kaya nga, nasusukat ang matinding pananampalataya sa panahong masaya ka pa rin at nakakapagpasalamat pa rin po tayo sa Diyos sa kabila ng mga sunod na pangit na nangyayari sa ating mga buhay. Ito man po ay pinansyal, emosyonal, physical, at spiritual. And nakikita ko po kung paano nag-aano si Lord kasi God test me sa aming pong mag-asawa, may family, ano po, may ministry, ano pa, may physical, ano po, karamdaman. Parang lahat ng work. Minsan sabi ko, ano pa kaya susunod dito? Parang, wow, nagle-level up talaga. But then, nakikita ko that, Lord, mukhang malaki yung, malaki yung, neto, magiging response na kung saan magiging positive lahat yung mga nangyayari sa buhay ko. Although, negative yung nangyayari. Ano po. Sabi niya, develop an attitude of gratitude and give thanks for everything that happens to you. Knowing that every step forward is a step toward achieving something bigger and better than your current situation. Sabi ko ni Brian Tracy yan. Natuwa lang ako. Sabi ko, galing ako nga, no? Si din, tawag dito si Tony Gonzaga. Po. Rin siya, yung marami din siyang pinagdaanan sa buhay niya. And pagka dumadaan sa mga matitinding pagsubok, doon din pala natetest ang isang tao kung paano pa rin maging mapagpasalamat. O nagre-reklamo, or kino-question si God, bakit ganito yung nangyari. Pero sa kanya, ang tinuro talaga ng Panginoon, kasi sa kanya, ang dami rin negative na sa kanya, even yung kanyang mga tao sa paligid niya, laging negative yung sinasabi sa kanya, hindi siya gusto, ayaw sa kanya, and puro negative yung response ng mga tao. But then, pinagpapasalamat po ito sa Panginoon. Tapos ayun, binigyan siya ng baby, di ba? 2 yung baby niya. Tapos kahit hindi siya sa Channel 7 before, so maganda naman yung niya, nawala din yung Channel 2. Sabay-sabay din yung kanyang pagsubok kasi financial, parang nag-struggle sila Pero it turns to a blessing. Amen? Kaya nga sabi po dito, kailangan ma-develop yung attitude of gratitude ng isang tao. Because for everything that happens to you, knowing that every step forward is step toward achieving something bigger and better than your current situation. May gagawin ng Diyos. Amen? Sabi mo nga, may gagawin ng Diyos. May mahina po. Pag sinabi may gagawin ng Diyos. Di ba? Diyos natin. May gagawin ng Diyos. Okay. So last po, having an attitude of gratitude allows God to bless you more. Dito po ako nagtatapos. Totoo naman that having an attitude of gratitude allows God to bless you. So alam na po natin yung gratitude, maging mapagpasalamat po tayo sa lahat ng situation na ating pong buhay. But in all circumstances, we give thanks. In everything, we give thanks to the Lord. Sige po tayo po lahat tumayo at tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Lord, maraming salamat po sa gabi pong ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, na ikaw po'y nagiging kalakasan namin.
Salamat, Panginoon, sa mga pagsubok, sa mga trials, obstacle, sa mga matitindi, Panginoon, na pagsubok na tinatahak po na aming buhay. Ito man po ay sa aming pong kalusugan, ito man po ay emotional, ito man po ay mental, o ito man po ay spiritual. Panginoon, sabi niyo nga po, in everything give thanks unto the Lord. Salamat po, Panginoon, sa pagtuturo niyo po, pagre-remind niyo po na magkaroon po kami ng attitude of gratitude, Panginoon. Katulad ni Hannah, na po, katulad ng ugali ni Hannah, na siya po ay nagtiwala, idinalangin, Panginoon, na magkaroon po siya ng anak. Ano po ang pinapakita sa buhay po ni Hannah? Kami po, na bilang mga tao sa panahon po ngayon, sa lahat po ng pagkakataon sa aming buhay, dapat po namin ipagpasalamat ito, Panginoon. Ito man po ay maganda, ito man po ay pangit, Panginoon. Ito po dapat ay lagi namin ipinagpapasalamat sa iyo. Sa mga taong nakapaligid po sa amin, nagiging disappointment, discouragement, o ito man po ay encouragement, Panginoon. Ito man po ay mga taong concern, may love o wala, Panginoon. Salamat po. Sapagkat dito, Panginoon, nasusukat, Panginoon, o nakikita ang iba't ibang klase po ng tao. Salamat, Panginoon. Salamat po sa mga tao ito. Nagiging kalakasan din po namin ito, Panginoon. How to overcome those people, those character, Panginoon. And Lord, we thank you, Lord, for everything you have done with us. Salamat po, Panginoon. Katulad po ni Paul, katulad ni Job, ang dami rin pong pinagdaanan. Pero hindi nila kinwestiyon yung mga nangyayari po sa buhay na sila po ay nagkasakit, sila po ay nakulong, Panginoon, pero nagpapatuloy pa rin po. And Lord, salamat po. Salamat po sa kalakasan upang kami po ay makapagpatuloy sa lahat po na inyong pinagagawa, Panginoon. Salamat sapagkat nagagawa pa rin po namin lahat, Panginoon, yung mga pinagagawa niyo po. In spite na yung aming katawan ay minsan ay hindi po maayos ang kalagayan. Lord, thank you for everything. Also, your provision. Salamat. Salamat po, Ama. And even yung mga tao kung ginagamit po ninyo, maging channel of blessing, Panginoon, lalo na po sa mga katulad po namin mga worker, Panginoon. Salamat po, salamat. And those people who pray for us, salamat din po sa mga tao pong nananalangin, Panginoon. At lagi po nangangamusta. Salamat po, Ama. Napakabuti niyo po, Panginoon. Dahil binibigyan niyo po kami ng mga kasama, Panginoon, mga tao, Panginoon, na ganito po, na nakakasama po namin habang kami po ay naglilingkod sa inyo. Salamat po, Ama. And Lord, patuloy nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita ngayong gabi na patuloy, Panginoon, nadalangin po namin sa aming araw-araw na pamumuhay. Matuto po kami laging maging mapagpasalamat. Katulad po ni Hannah, ni Hope, Panginoon, at mga iba pa, Panginoon, na Bible character na hindi po kina-question ano man po yung mga ginagawa niyo po sa buhay niyo. Because everything has a purpose. May purpose ka. Minsan tinitignan po namin ito ng pangit, pero Lord, at the end of the day, maganda pala yung magiging resulta. No po? Maganda pala yung magiging resulta. Maganda pala yung kapalit po noon. Kaya Lord, tulungan niyo po kami maging positibo sa lahat po ng mga pangit na sitwasyon na aming pong buhay. Salamat, Ma. Salamat po sa family po namin, sa mga mahal po namin sa buhay, na palagi din po naandyan po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Malakas sila. Bagaman kami ay hindi malakas, Panginoon, sa aming physical na pero Lord, hindi mo po sila binabanggayaan. Hindi mo po sila iniiwan. Pinoprovide ang kanilang mga pangangailangan. And even our job, mga resources po namin, pinagkakakitaan po namin, salamat po sapagkat kami po ay katiwala po lamang ninyo. Kaya naman bilang mga katiwala, maging tapat po kaming katiwala, Panginoon, na ibalik ang tama para sa iyo, Ama. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Salamat, Lord.
na sa amin po maliit na kaparaanan ay kami po ay makapaglingkod po sa inyo na naaayon po sa iyo at nagiging karapat-dapat at kalugod-lugod po sa inyong harapan. Salamat, Ama. Sa iyo po ang papuri. Dalangin ko po ang iyong mga salita ay tumingo sa pinakamatabang bahagi ng kanila pong puso. Sa mga nakikinig po ngayong gabi at sa mga nanonood po ngayong gabi. Sa ibang bansa na nakikinig. Salamat, Ama, sa iyo po ang papuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba sa pangalan ni Jesus ang lalo na anak ng Diyos. May magsabi ng Amen and Amen. Salamat po sa napakagandang message po na Pastora. Tayo po'y nagako sa ating tithes and offering na ma-share po natin si Sister Monica. Atin pong ipanalangin din po mga handog. Panginoon, salamat po Panginoon Lord sa gabi po ito, Panginoon. Tunay, Panginoon, na ikaw po Panginoon Diyos ng aming lahat, Panginoon Lord. Salamat po sa mga dulo ito, Panginoon, na ating po dinagkamit sa iyo, God. Lord, naway gabayan niyo po ito, Panginoon. Magamit, Panginoon, sa aming mga paghahayo, Panginoon, at sa pagpapalawag, Panginoon, ng Iglesia, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po nawa siyang magbalik ito, Panginoon, sa mga kamay ko na nakapasok po, Panginoon. Hindi, Panginoon, pagpalahin po nawa, Panginoon, ang kamay ko na hindi po nakapag-abot, Panginoon, at nawa, Panginoon, ay pagpalahin niyo po, Panginoon. Salamat po, Ama, sa iyo lang binabalik ko natin. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya tayo po yung nag-ako ngayon sa ating closing song. And dahil po na tayo po lahat at tumayo at sama-sama po tayo mawag ng ating closing song. Christ. Tayo po ay manalangin, Panginoon. Salamat po sa iyo pong mga salita na ipapaalala po sa amin ng kahalagahan ng pagpapasalamat. Ang pagpapasalamat, Lord, ay hindi lamang sa mabubuting bagay,
kundi ang lahat ng bagay, Panginoon, ay dapat namin ipagpasalamat dahil ang anumang mga pangyayari, Lord, ang anumang kaganapan ay iyong ipinahintulot, hindi para, Panginoon, ibagsak kami, kundi para hubugin ang aming buhay na lalo pang lumalim at lumago sa pananampalataya. Lord, ang lahat ng mga bagay na pangyayari, Panginoon, even though, Lord, ito man ay hindi maganda sa umpisa, but you can turn, Lord, yung lahat ng mga hindi magagandang bagay into blessing. At ikaw lamang ang Diyos na tanging makakagawa ng bagay nito. You can turn the worst thing into blessing, O God. Dahil, Lord, ikaw ang may alam, ikaw ang may kakayahan, ikaw ang Diyos na mapagpala ng mga bagay na ipaparanas po sa amin ay magiging pagpapala po sa amin. Lord, salamat po na sa aming buhay, Lord, magkaroon kami, Panginoon, ng patuloy na pagpapasalamat. Ugaling mapagpasalamat sapagkat ito ay nararapat, Panginoon, anumang bagay, maliit man o malaki. Ito man ay pagsubok, ito man ay mga bagay, Panginoon, na kabigatan sa amin, pagpasalamat po namin. Sapagkat, Lord, meron kang gagawing dakilang bagay sa buhay ng bawat isa po sa amin. Patuloy, Lord, na ikaw ang Diyos na sumubaybay po sa amin. Ikaw ang mamuna, ikaw ang magpala, ikaw ang humubog sa aming pananampalataya. Ang dalangin ko, Lord, ang lalo pang paglago, ang lalo pang paglalim ng aming commitment, ng aming Lord, ng pagtatalaga ng aming buhay sa aming mga ministeryo. Lord, yung love and compassion, patuloy mo pong palalimin sa puso ng bawat isa. Upang ito po ang siyang kumilos po sa amin upang abutin ang aming mga kapwa, upang ibahagi ang inyong mga salita sa mga taong wala pa pong pagkakilala po sa iyo. Sa sandali pong ito, Diyos, hayaan mo po na sa pagtaas ko pa na aking kamay, paranas po sa amin ang iyong pong mayamang kusbas. Ang pag-ibig ng ating amang nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesus, at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya kayo na rin, ang pakikipisa ng diwang banal at siyang sumaating lahat, mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen. The Lord bless you and keep. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. The Lord be gracious to you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. God bless you.